Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay this is 6 ng Nobyembre. This is 6 ng Nobyembre. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:38 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Ipagpapatuloy ko lang po itong tinatalakay ko, itong mga pasiklab ni Saldico. Opo, ipagpapatuloy ko lang po ano ang requirements ng Biblia. Ay ito po, Saldico needs at least 2 or 3 witnesses to support his claim. Yan po ang sinasabi ng Biblia. At wala po akong dito, wala po akong nilalakad kung hindi ang salita ng Diyos. Iiwasan ko na magpartisan. Pero kung sino ang tama ay doon ako. Yun lang po ano. Kung sino ang mali, yun ang isasalita ko. Yun po ano. Saldico needs at least 2 or 3 witnesses to support his claim. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Hindi kasi pwede na magsasalita ka lang eh. Hindi pwede. Kailangan may testigos ka. Pwera pa yung documentary evidence at saka yung actual o yung facts. Pwera pa yun. At yan ang matututunan natin dito sa mga Bible verse. Opo. Natatawa na nga lang po ako eh. Diyan sa, aywan ko kung sino ang mga propaganda lang po yung ganyan. Mga propaganda. Pero hindi ko natatalakayin dito. Basta ang sinasabi ko ay Saldico needs at least 2 or 3 witnesses to support his claim. Hindi tatayo ang testimonya ni Saldico saan mang korte kung hindi siya suportahan ng 2 o 3 witnesses. Yan po ano, yan po ang tatalakayin ko at ibibigay ko po yung mga Bible verse. Marami po yan. Kaya lang kulang ang oras. Kaya pumili na lang ako. Huwag po tayo malito. Yung iba kasi sa atin nalilito na kung nagsalita na, yun na ang totoo. Hindi po ganyan ang turo ng Biblia. Opo, hindi ganyan. Kailangan may 2 o 3 witnesses. Ayan po ano. O sige, at umpisahan na po natin. Salamat nga pala kay Elenita Sklapler ng Germany. Naghilo siya sa aking kahapon. Actually, yung anak ko madidistino dyan eh. Dyan sa Germany eh. Aywan ko kung saan pero malapit sa Austria. Sabi niya sa akin, naandyan siya ngayon eh. Siguro humahanap na siya ng matitirahan niya. Biomedical engineer po. Ang alam ko malapit siya sa Austria. Opo, kaya doon siya hahanap ng bahay kasi mahal ang bahay dyan sa Germany, dyan sa Munich. Opo. Galing siya dito sa Amerika pero kinuha siya nung mother company. Opo. At doon muna siya siguro baka 1 taon o 6 months. Yun ang sinabi. O sige po ano, ito salamat nga pala ano kay Elenita Sklapler ng Germany sa pagbati. Deuteronomy 19:15 ano o chapter 19 verse 15. Sa Old Testament po ito. At si Moses ang nagsulat po nito ano. One witness is not enough
Ayan po nakasulat, one witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense that may have committed. Hindi tatayo ang isang witness lang. Ay ito nga si Saldico, wala nga siyang witness pa eh. Sino ba ang witness mo dyan? Wala eh. Kaya hindi tatayo yan. Okay, ituloy ko lang, a matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ayan po ang kailangan, 2 or 3 witnesses para ma-establish yung pangyayari. Di ba? Aside from doon sa documentary at saka yung actual facts, kung pira man yan, dapat makuan yan, mabultuhan o matrace. Ganun po yan, Ulitin ko lang, at hindi ko na ipaliwanag, madali lang naman intindihin, one witness is not enough. Yan po ang sinasabi ng Old Testament o ni Moses. At ang dami pong ganyan doon sa Exodus at saka dito nga sa Deuteronomy. One witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense that may have committed. A matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Yan po ang function ng 2 witness na kailangan ni Saldico para i-establish yung matter. Ngayon ay bibilisan ko lang po kasi nga halos iisa naman po ito eh. Sa Matthew 18 chapter 18 verse 16, but if he will not listen, ito po, patungkol po ito sa nagkasala na member ng church. Nagkasala, ay ayaw maniwala na nagkasala siya o may ginawa siyang kasalanan. Ito po yung kwento dyan, Matthew chapter 18 verse 16. But if he will not listen, kasi kinukumbinsi mo na nagkasala siya, hindi ba? Nagkasala ka, brother. Ay ayaw maniwala. Sige. But if he will not listen, take 1 or 2 others along so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ayan po sa si Jesus Christ po ito ang nagsalita nito. Hindi ba? It will settle the matter, hindi ba? Yan ang kailangan, yan ang nagagawa ng mga witness. Hindi ba? Kaya kailangan 2 witness hanggang 3, hindi ba? Sige. 2 Corinthians, New Testament din ito, Si Paul naman ang sumulat nito sa mga taga-Korinto. Ay bakit? Ay ano ba ang problema diyan? Ay yun na naman hindi ba? Ganun na naman ang problema May isang pangyayari na pinagdisputan, hindi ba? May dispute, ay ito nga, ay 2 or 3 witnesses na naman ang kailangan. This is the 3rd time that I coming to you, sabi po ni Paul. Every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ayan po, parehas lang, hindi ba? Every matter, sabi niya. Every matter must be established. Usually, mga complaint po ito o mga grievances, hindi ba? Yun nga, yung mga dispute, hindi ba? Ayan, every matter, sabi po ni Paul, ni Apostle Paul, must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ayan, hindi ba? Sige, 1 Timothy. Ito na naman, sulat na naman ito ni Paul kay Timoteo, hindi ba? 1 Timothy 5:19, chapter 5, verse 19. Do not entertain an accusation, hindi ba? Ayan po, ano bang ginagawa ni Saldico, hindi ba? Accusation lang po yan Ina-accuse niya yung mga tao at nililibre niya ang sarili niya, hindi ba? Do not believe an accusation, hindi ba? Accusation lang po yan against an elder except
on the testimony of two or three witnesses. Ayan po, hindi ba? Do not entertain. Hindi ba? An accusation, hindi ba? Against an elder. Ay, itong elder, kahit na sino naman ito kahit na sa ordinaryong tao, hindi ba? Ay lalo na po yan, ay presidente po yan. Inaakusahan niya Do not entertain. Accusation against an elder, ay presidente pa nga po ito except on the testimony of two or three witnesses. Kailangan ni Saldico na may backup siyang 3 o 2 witnesses na magpapatotoo na oo, totoo yung sinasabi ni Saldico. Aside from the documentary at saka yung actual facts. Yan po, Okay, at palagay ko naman ay naintindihan na o malinaw na, hindi ba? At nga pala, isisingit ko lang po patungkol dito sa sinasabi ni Saldico. Actually, yung first year ni Bongbong Marcos, halos hindi naman siya gumanap dyan Mga alipuris din ni Duterte ang nakaupo dyan. Opo, at isa na nga ito si Saldico na mayagpag po yan sa panahon ni Duterte. Ngayon ay dumidikit yan nung kay Romualdez na. Pero ang napansin ko, yung first year ni Bongbong Marcos, pati na yung second year, halos walang hindi ko nakikita yung mga tauhan niya o yung mga alipuris ni Marcos na gumaganap dyan sa korupsyon. Wala po. O mayroon man, hindi makapurma. Kaya nga, siguro, napansin nila, ay tika muna, bakit ay si Marcos ang nakaupo, bakit ang mga kurakot ay nangungurap ay mga tauhan pa ni Duterte. Ayan po, at ako po ay maobserba ako. Diyan po sa Region 3. Diyan sa Region 3 ipagpalagay na lang Region 3. Yung illegal gambling diyan, mga whiting, mga kung ano-ano. May nag-comment po taga Region 3 ako, sabi niya, doon sa mga kwanman, sa mga na maaring totoo. Nabasa ko po sa comment section, doon sa mga vlogger, o doon sa mga YouTube, ipagpalagay na kanya na 500 million per month ang nakukuha ng mga kampo ni Duterte. Lahat na yan, lahat yung mga pugo siguro, mga ay dyan sila nag-aaway-away ngayon, sabi niya, kasi yung mga alipuris naman ni Marcos, ay kakaunti lang ang nakukuha o pumupursinto lang sila. Ay hindi na pwede yan. Ay pangatlong taon na ito, sabi nila ayan na po. Kaya dyan nag-aaway-away dyan. Yan. Siningit ko lang po para maintindihan natin. At pati na po ito sa mga budget na ito. Sige. At sabagay, hindi naman yan ang papatunayan ko. Ang papatunayan ko po sa inyo ngayon ay si Saldico, kailangan niya ang 2 or 3 witnesses para suportahan siya. Ito na, itataas ko lang po, John chapter 5, verse 31 hanggang 46. Basahin niyo po ito, at naandyan Naandyan, Chapter 5 ng John, verse 31 hanggang 46. Ito po ay, alam ko po ang kwento nito Sabi ko nga sa inyo, pag yung Biblia, yung New Testament, basahin mo lang, alam ko na ang kwento diyan. Opo, alam ko na. Ano ba ang sinasabi diyan? Ito po ang kwento dito ay sinabihan si Jesus Christ na here you are again. Sabing ganun Here you are again. You are testifying for yourself. Your testimony is not valid. Yan po ang sinabi sa kanya. Under any court of law,
sabi po ng mga Parisiyo, your testimony is not valid because you are testifying for yourself. Oh, ay ano po ang sagot niya? Ay ito nga po para maintindihan po natin Okay. Ang sabi po ni Jesus Christ, if I testify about myself, my testimony is not true. Ayan po ang sinabi niya, is not true. Pero sa iba, is not valid or nothing. Sa ibang version po Pero okay na yan, is not true, sabi niya. Ay alam naman niya yan, hindi ba? Kung pinupuri mo ang iyong sarili, ay malamang hindi totoo yan. Ayan po, no? Okay. There is another who testify in my favor, ang sabi ni Jesus Christ. And I know that his testimony about me is true. Sabi po ni Jesus Christ. In fact, you sent investigators, sabi niya, no? Nagpalabas kayo ng mga investigator sabi ni Jesus Christ, to listen to John the Baptist. And his testimony about me is true. Ayan, napakinggan nyo kanya si Kwan yung testimony ni John the Baptist yun ang nagtestify patungkol sa akin. Natotoo naman, hindi ba? But I have greater witness than John, sabi niya. My teaching and my miracles. Una, yung testimony ni John. Isa na yun, hindi ba? John testify about me. Ano ba ang sinabi ni John? Ni John the Baptist. Ang sabi ni John the Baptist, ay hindi nga ako karapat dapat kanya magbitbit ng sandalyas ni Jesus Christ sabi niya hindi ako karapat dapat nakalagan ng sintas ang kanyang sandalyas. Sabi niya, hindi ba? Yun ang testimony niya. At sinabi pa niya, he is before me. Ay, mas matanda si Kwan Matanda ng ilang buwan si John the Baptist Pero sabi niya, he is before me. Sabi niya. Ayun po ang mga testimony ni John. Ayan. Pero ayaw nilang paniwalaan. Pero ang sabi ni Jesus Christ, but I have greater witness than John. Ikwan na yun. Baliwalain na yung si John, hindi ba? Kasi tao lang yun My teaching and my miracles, sabi po ni Jesus Christ. Yung mga ginagawa ko sa inyo, yung mga miracles na wala naman nakakagawa, ang sabi ni Jesus Christ. Sa ibang kwan po sa ibang verse, mas magandang pagkasulat Yung mga milagro na ginagawa ko sa inyong harapan na wala naman nakakagawa, yun ang mag-testify sa akin, sabi niya. So, pangalawang testimony, hindi ba? Una si John, pangalawa, yung mga ginagawa ko kanya. The works that I do, which no one else can do, they testify about me, sabi po ni Jesus Christ. The Father who gave me these works to accomplish, and I prove that He sent me. Sabi niya dito. And the Father who sent me has testified about me Himself. Pangatlong testimony, yung nanggaling sa Father. Nung bininyagan siya, nung binautismuhan siya doon sa ilog ng Jordan, biglang kumulog ata, pero yun na ang salita ng Father o ng Diyos na para daw kumulog. Nakakita sila ng ng Holy Spirit na parang bumaba. Pero kumulog. At yun ang salita ng Panginoon. Ang sabi doon ay, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Nakasulat po yan, This is my beloved Son. Kaya testimony po yun ng Diyos Ama o ng Diyos, kung ano man ang tawag mo dyan. Okay. Pero ang matindi rito, the very works that I did to you, sabi niya, testify about me, wherein no one else can do. Ni-research ko po ang Biblia.
Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ na walang nakagawa noong unang panahon? Mayroon pong isang ginawa si Jesus Christ na hindi nagawa ng mga propeta noon. May mga propeta noon na nagbuhay ng patay na o nagpapagaling ng mga may sakit. Pero kahit na isa, ni-research ko po ang Biblia, walang nakagawa na yung ipinanganak na bulag makakita. A man born blind can see. Walang ganon. Dito lang kay Jesus Christ nangyari yan. Kaya ang sabi niya, in which no one else can do. Sabi niya. Hindi po kasi nagsisinungaling si Jesus Christ yun. Tinawag nga nila yun Yung bulag, tinawag nila ay hindi ko kilala. Sabi niya, kung sino nagpagaling sa akin, sabi niya, hindi ko kilala. Hindi niya nakilala Tinawag yung tatay at saka nanay. Is this your son? Tinawag Is he born blind? Ipinanganak ba yan na bulag? At ngayon nakakakita na siya. Paano siya nakakita? Tinalong yung tatay at saka nanay We know, sabi ng magulang we know that this is our son. And he was born blind. Now he can see, we do not know. Sino ang nagpagaling sa kanya? Ayun. Better ask him. He is of right age. He can answer for himself. Ayan po ang sinabi ng mga magulang. Tinawag ngayon yung bulag. Tinawag na naman. Ikaw kanya bulag ka. Sino nagpagaling sa inyo? Sa iyo. Sino nagpagaling? Ay, sabi ng bulag ay sinabi ko na sa inyo nung una, sabi niya, ayaw nun bang maniwala Sabi niya sinabi ko na, sino nagpagaling sa akin? Yung Misaya o yung tinatawag nilang Jesus ata o ano? Bakit kanya? Gusto nyo bang maging disipulo na kayo? Hindi ba? Hindi. Sabi ng mga Pariseo, kami ay mga disipulo ni Moses. Ikaw, disipulo na kung sino yung pinapananampalatayahan mo. Ayun nga, hindi nila alam, hindi ba? Ayan, ano? So, ang mga nagtestify po kay Jesus na siya ay galing sa Diyos, na siya ay anak ng Diyos, na isinugo siya ng Diyos, ay ang dami na. Hindi ba? Si John the Baptist, yung the works that I do, sabi niya, the Father. Tatlo na yan. Mayroon pang isa. Okay. And the Father who sent me has testified about me. You have never heard His voice or seen Him face to face. Ayan, ano? Ngayon, mayroon pang isa. Yung the scripture, sabi niya. Yung kasulatan, sabi niya. You study the scripture, sabi po ni Jesus Christ. You search the scripture diligently because you think that in them you will have eternal life, sabi niya. Sinesearch nyo ang scripture, sabi niya. At naniniwala kayo dahil sa pagsesearch nyo sa scripture ay naandun ang eternal life, sabi niya. Ay ano ang sabi ni Jesus Christ? These are the very scripture that testify about me. Ay oo nga naman Hindi ba? Sinabi na nga sa scripture na a virgin shall conceive and bear a son. Hindi ba? Yung isang birhen na babae, noon pa sinulat na yan ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Hindi ba? Bear a son. Hindi ba? Noon pa yan. At ang dami po na hula na ganyan. Ang dami na. Pero isa na lang ang binanggit ko. Yun na lang na alam natin, hindi ba? A virgin shall conceive and bear a son. These are the scripture that testify about me. Ayan po ang sabi ni Jesus Christ. Pang-apat na yon, hindi ba? The scripture testify about me, sabi niya. Do not think that I will accuse you to the Father, sabi niya, ni Jesus Christ. Hindi ko kayo aakusahan sa Father, sabi niya. Hindi. At totoo po yan. Totoo po yan. Hindi.
hindi mag-a-accuse si Jesus Christ doon sa harapan ng Father. There is another one, sabi niya, who will accuse you to the Father, Moses, who set your trust, sabi niya. In whom you set your trust. Si Moses pala ang mag-aakusa doon sa mga tao na gustong sumunod sa batas. Itaguyod natin ang batas. Yan po, si Moses ang mag-aakusa sa inyo. Samantala, yung mga tao na born again na hindi na masyadong inaasikaso yung mga batas-batas na yan, hindi ba? Kasi ginagamit lang yan pangkulong. Hindi ba? Ginamit nila kay Dilima yan Drug lord yan, ikulong natin. Ayan po, hindi ba? Drug lord si Dilima, ikulong natin. Batas po yan Hindi ba? Nagagamit po ang batas pang-oppress o pang panakot o exploitation. Ginagamit po yan hindi ba? Anong ginamit nila kay Ragos, hindi ba? At saka yung mga bilanggo. Hindi ba? Kakasuhan nila, hindi ba? Pag ayaw mag-testify, kakasuhan nila Ayan po, ginagamit po ang batas sa pag-exploit. Ayan po. Pero nga, ilan yung testimony? Ilan yung nag-testify kay Jesus? Ang dami na po. Kasi, ay naandyan po nakasulat, hindi ba? Moses, hindi ba? Yung scripture, hindi ba? Moses wrote about me, sabi niya Hindi ba? Ayan, nakasulat po dyan Ay pero nga ay nilalakad ko lang po ito, mga kababayan, mga minamahal, para maintindihan natin na niluluko lang tayo ni Saldico. Kasi walang backup yung testimony niya wala Dapat may dalawa siyang backup na handang mamatay. Opo, handang mamatay. Ay, kaso naman, kung hindi naman totoo ang sasabihin, magtatagong din yan Parang ganun kay Gutisa, hindi ba? Si Gutisa, nag-testify lang, nanumpa lang, hindi ba? Na lahat ng sasabihin niya ay tama o totoo. Lumayas na, hindi ba? O ayaw na magpakita. Ganun po kasi nga, wala siyang maipalad na dalawang testimony o dalawang testigos, hindi ba? Ayan po, kailangan po yan. Huwag po tayong malito. Huwag po tayong madala sa mga sari-saring mga agenda o mga propaganda. Propaganda lang po yan. At marami po ang nadadala dyan. Alam ko yan. Dinaanan ko na po yung propaganda movement. Opo, tinuruan kami yan sa UP. Opo, nung kumukuha ako ng advance ROTC. Halos 1 taon pala ako doon sa UP. ROTC namin tuwing linggo na andong kami. Naku po, ang hirap. Opo. Hindi lang natuloy dahil umaangal na naliliti. Naliliti kasi ang layo ng pinanggagalingan ay dapat alauna na andong ka na. Ay mag-dismiss kami. Ng mga kaditi, alas 12, 1 oras. Kung minsan kakain ka na nga sa bus Hindi ba? Kakain ka na sa bus Ganun Ngayon ay yun lang po ang gusto kong ipanhig sa inyo. Mayroon na bang dalawang testigo itong si Juan na mag-back up sa kanya? Wala naman si Saldico wala. Kaya wala yan. Wag nating paniwalaan. At ako po ay nilalakad ko po ito dahil gusto ko huwag tayong malito. Opo. Kung ano yung tama, kung ano yung nasa Biblia, yun po ang sundin natin. Hindi ba? Ayan, sinabi ko na po sa inyo, at dalayan ko po mga kababayan, mga minamahal, bago po ako mag-umpisa, dalayan ko po sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.